Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Ma'am Emily Ferreira and Estela El Ciario. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And of course, thank you po sa umaga-umaga alas 5 kasama na natin dito sa ating Daily Devotion. Now, ngayong araw po, ito po yung pinakahuli nating devotion para sa topic natin na Full Armor of God. At yung pag-aaralan po natin ay patungkol po sa panalangin. Ano yung epekto ng panalangin sa spiritual warfare o sa pakikipagdigma natin pagdating sa heavenly realms? Kasi yung digmaan hindi lang dito sa earth. Kaya tanggapin natin yung katotohanan na hindi lang sa earth yung mga laban sa buhay. Sabi nga po rito sa Ephesians chapter 6, sabi rito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces in the heavenly realms." Kaya kailangan talaga ng panalangin. Kasi yung panalangin, diyan tayo kumokonekta sa Diyos. And God is Spirit. So, yung laban natin, hindi lang sa earthly realm, kundi sa heavenly realms. At pag-aaralan natin ano yung role ng prayer patungkol po dyan. Now, sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 18, pagkatapos i-enumerate na Apostol Pablo yung mga iba't ibang parte ng armor of God, pagdating sa verse 18, sabi po rito, "And pray in the Spirit in all occasions." So, hindi pwedeng nakikipaglaban ka, no? Hindi pwedeng defensive-offensive lang. Meron talagang pagbababad sa panalangin. Lahat ng ating mga battles, ibinababad natin yan sa panalangin. Kaya sabi po rito, "And pray in the Spirit in all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people." Sa Tagalog po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Now, yung una po nating teaching ngayong umaga, prayer shakes the heavenly realms. Kapag tayo po nananalangin, yung panalangin natin, hindi lang sa earthly realm, hindi lang sa mundo ito ang epekto niyan. Pati doon sa heavenly realms, para mong niyayanig at kinakalampag yung heavenly realms, yung spiritual realm. Pakatandaan po natin, no? Sa nilikha po ng Diyos, merong dalawang realms, earthly and heavenly, spiritual and physical, visible and invisible. At lahat po ng iyon ay nilikha para sa Panginoong Hesukristo. Basahin ko po muna sa Colossians chapter 1 verse 16. Sabi po rito, "For in Him," yung Him po rito si Jesus Christ, "all things were created, things in heaven and on earth." Kung paano maraming creatures at maraming parte ng iba't ibang klaseng creation dito sa physical world, marami ring creatures at iba't ibang klaseng nilikha sa heavenly realms. Things in heaven and on earth, visible and invisible. Yung visible, ito po yung material world, tong physical world. Pero meron pang invisible world. Ito po yung spiritual world na both earthly and heavenly, may iba't iba pong authorities po dyan. Kaya sabi rito, "Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been made through Him and for Him." At lahat po ng bagay, sinasabi ni Apostol Pablo, nilikha para sa Panginoong Hesukristo. Now, sa heavenly realm, meron pong nagrebelde. Ito na po yung grupo nila Satanas at yung mga fallen angels. Dito rin sa earthly realm, meron ding nagrebelde sa Diyos. Ito po yung si Adan at yung mga sumunod kay Adan, nagkasala si Adan. Now, tingnan po natin dito sa Daniel chapter 10. Patungkol po ito sa vision ni Daniel at during this time po, 3 linggo na nag-aayunat na nanalangin si Prophet Daniel. And then sabi rito, after nung fasting niya na yon, merong marahil anghel, marahil sabi ng iba si Angel Gabriel yung lumapit sa kanya. He said, "Daniel, you are highly esteemed. Consider careful the words I'm about to speak to you." Ito na yung sagot ng Diyos sa panalangin. So sabi rito, "And stand up, for I have been sent to you." So sinugo po itong anghel na ito kay Daniel bilang kasagutan sa kanyang panalangin. "And when he said this to me, I stood up trembling." Then he continued,
Do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, simula nung nananalangin ka, nagpe-pray, nag-aayunan, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, your words were heard. Simula po yung first day pa lang nananalangin ka na, pinakinggan ka na ng Diyos. And I have come in response to them. At sabi nung kausap ni Daniel, kaya ako naparito bilang sagot sa iyong panalangin. Your words were heard and have come in response to them. But, tingnan niyo po yung verse 13, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Ibig sabihin sa panalangin niya na yun, may sagot ang Diyos sa kanya, nagsugo agad ng anghel, at yung anghel na yon, merong pumigil. Ito po yung prince of the Persian kingdom. Spiritual being po ito hindi to tao. Kasi kung tao to, paano mo pipigilan yung anghel? So, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Kaya po, isipin natin mabuti, no? Lahat ng mga kingdoms dito sa mundo, lalo na kung masamang kingdom yan, masamang bansa yan, masama namumuno niyan, laging merong spiritual beings behind evil. Meron talagang evil influences na nasa likod ng mga masasamang diktador, masasamang tao, masasamang nasa posisyon sa gobyerno. So, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Merong spiritual battle. Then, Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Na-detain pa pala tong anghel na inutusan ng Diyos. So, merong spiritual battle. Hindi natin alam kung ano yung mga detalye nito, pero for sure, habang nananalangin si Daniel, may response ang Diyos, ginamit yung mga angels, at magkaroon ng mga battles. May mga kaganapan dito na hindi masyadong detalyado pero magkakaroon tayo ng idea na pati sa heavenly realm may epekto talaga yung panalangin. Merong shaking na nangyayari. So prayer shakes the heavenly realms. Pangalawang puntos po, prayer makes the angels busy. Pag nananalangin po tayo, hindi sa anghel kundi sa Diyos. Tapos yung Diyos po sumasagot sometimes sa pamamagitan ng mga anghel. Kung paano ang Diyos ay sumasagot sa ating mga pananalangin sa pamamagitan ng ibang tao. Maraming pagkakataon po ng buhay natin, nananalangin tayo, humingi tayo ng provision sa Panginoon, tapos gagamit ang Diyos ng ibang tao para ibigay yung pangangailangan natin. Tama po? Pero, not all the time, tao ginagamit ng Diyos, minsan angels din. At makikita po natin ito sa Hebrews chapter 1 verse 14. Sabi dito, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Ano ang mga anghel kung ganun? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Hindi ko alam exactly paano ito nag-ooperate, pero makikita natin kay Prophet Daniel habang nananalangin siya, merong mga kinikilos, merong mga inuutusan ng Diyos na mga angels, no? Para mag-respond dun sa panalangin ni Daniel. Point number 3. Prayer brings our battles in God's court. Napakahalaga po nito. Sa pananalangin natin, hindi lang natin naapektuhan yung earthly, hindi lang sa heavenly. Yung purpose ng prayer is not just to affect Hindi naman para maapektuhan lang yung mundo at yung heavenly realms. Ang panalangin is to bring our battles, bring our situation in God's court. Ano po ibig sabihin ng in God's court? Yung isipin natin yung court ng Diyos, yan yung korte suprema. Na tayo bilang mga anak ng Diyos, lumalapit tayo directly sa Panginoon at hinahayaan natin na, Lord, kayo ang mag-decide sa kaso ko nito. Kayo mag-decide sa sitwasyon ko na ito. Kayo ang mag-decide sa mga battles ko sa buhay. Kayo mag-decide sa misyon na ipinapagawa niyo sa akin. Saan ako pupunta, kaliwa kanan. Lord, kayo mag-decide. Bakit kamo? Kasi pag pinagdesisyonan yan sa korte ng Diyos, walang makakapagbago ng desisyon ng Diyos. No one can alter the decision of God, not even Satan, not even the most powerful angel. Kapag pinagdesisyonan ng Diyos yan sa pamamagitan ng ating panalangin, inilalatag natin sa Diyos. Napakaganda, no, na meron tayong ganung privilege. Diretso tayo dun sa Korte Suprema ng Diyos. At pag ang Diyos ang nagdesisyon, yan ang magaganap dito sa mundo. Walang makakapigil sa ating Diyos. Now, paano po natin ito i-apply? No? Sobrang daming pwede nating talakayin dito sa mga talatang ito. We only have 15 minutes, pero I hope marami po tayong matutunan dun lang sa mga talatang iyon. Now, ito po yung ilan sa mga applications natin. Number 1,
approach the throne of God where final decisions are made. Lumapit po tayo dun sa trono ng Diyos at binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos bilang kanyang mga anak na lumapit directly sa kanya. Hindi na tayo dadaan sa anghel, sa mga pastor, pare, o kung sino man, no? Ang mediator natin ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya po sinasabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 16, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, namatay siya, muling nabuhay at umakyat doon sa kanan ng trono ng Diyos, meron tayong tagapamagitan. Because of that, sabi rito, let us then approach God's throne of grace. Lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos with confidence. Merong lakas ng loob, buo ang loob na alam natin na papakinggan tayo ng Diyos. Bakit? Lumalapit tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa pangalan natin o pangalan ng sino man. We come and approach the Lord. We approach God in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya pinapakinggan tayo. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa mga panahon ng ating pangailangan, kailangan natin, desperado tayo sa Diyos, lumapit ka sa Kanya directly sa trono ng Diyos. Tandaan natin, approach the throne of God where final decisions are made. At pag pinagdesisyonan ng Diyos yun sa langit, walang makakapagbago nun sa lupa. Kung anong sabihin ng Diyos sa langit, yun ang magaganap sa lupa kahit pigilan pa ni Satanas. Number 2 po, appeal on behalf of the Lord's people. Ipanalangin po natin yung mga kapwa natin mananampalataya. Kaya sinasabi po rito sa verse 18, no? And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying. Lagi daw nating ipanalangin. Keep on praying for all the Lord's people. Ipanalangin natin yung ating kapwa mananampalataya. Ipanalangin natin yung leaders ng ating mga churches, ipanalangin natin yung mga nangangaral ng ebanghelyo, mga missionary natin. Sabi rito ni Apostol Pablo, verse 19, pray also for me. Siya yung missionary during this time that whatever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am ambassador in chains. Pray that I may also declare it fearlessly as I should. Ibig sabihin, pati yung mga leaders na during this time, si Apostol Pablo and all the Lord's people sa time po natin, mga leaders natin sa church, pinapanalangin natin. And not only our leaders, but also our leaders in the government, kasama na pinapanalangin. Sabi po ni Apostol Pablo, pray for your kings, for rulers, and prince. Lahat sila ipanalangin natin. Kasi behind evil and corrupt leaders, merong mga demonyo na nakaka-impluwensya sa kanila. Kaya nilalabanan natin yun ng panalangin. So appeal on behalf of the Lord's people. And number 3 po, ask without ceasing. Sabi po na Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. Using all kinds of prayers. Ibig sabihin, ngayon nalalaman natin na ibang klase yung panalangin Niyayanig mo yung heavenly realms, yung spiritual world and the physical world, the visible and invisible. Niyayanig natin yung entire creation, both the heavenly and the earthly realms. Because of that, let's continue praying. Pray without ceasing, manalangin ng walang patid. Using all kinds of prayers, lahat ng klase ng pananalangin. Kaya sabi po rito, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers. Pananalangin ng pagsamba, pagpupuri sa Diyos, pananalangin ng paghingi ng tawad, pagpapasasalamat, petition, supplication, mga prayer request, all kinds of prayers, sabihin natin sa Panginoon kasi meron po yung epekto. Dinidinig tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. At ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Bawat binubukan ng ating bibig na nagmumula sa ating mga puso, pinapakinggan ng Diyos. Ask without ceasing. Use all kinds of prayers. So ilan lang po ito sa mga applications na gawin po natin, no? At hayaan natin na ma-witness natin, masaksihan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pananalangin. Para po sa ating discussion, since prayer affects the heavenly realms, how can this truth improve our prayer habits? Paano nito may improve yung ating buhay pananalangin? Kausapin po natin si Lord. Almighty God, starting today, I will bring all my earthly battles before your throne. I believe that whatever decisions you make in heaven cannot be altered here on earth.
No decision of yours can be changed by Satan. From now on, I will approach your throne of grace with confidence so that I may receive mercy and grace to help me in times of need. I pray for the leaders of our nation. Purge the evil and corrupt, and prosper the good. I also pray on behalf of our church leaders. Protect them from temptation. Preserve them. Use them mightily to advance your kingdom here on earth. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sinamahan po ako dito sa ating series na ito. Nawa ito po ay magbigay sa inyo ng malaking encouragement. At kung may natutunan po kayo sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.